Kahapon doon sa lakad mo sa DOJ, nakaharap din kayo nung unang kinasuhan mo. Sino ba yon? Si Captain Dado ba yon? Sino ba yung isa rin palamura? Maraming pagbabantang ginagawa. Nakaharap kayo kahapon. Anong nangyari, General? Ayun, nagbabait-baitan po. At nagbigay ng counter affidavit niya. Nang binasa ko kahapon, dinesisyon ako na agad. Sinabi ko sa aking lawyer, huwag na tayong mag-submit ng reply affidavit para for resolution na kagad ang kaso. Kasi ako'y naniniwala na wala naman siyang naidepensa at wala naman siyang na-deny doon sa kanyang sinabi. Kaya tingnan natin kung ano sabihin ng piskal. At pag sinabi ng piskal, isampa nga sa kaso sa korte, naturalmente, lalabas ang warrant of arrest. Isi-serve ko po yung warrant of arrest yan personally. At sa observation po ng mga nakakita kahapon, aba nawala yung tapang ni Dado. Nung sa mga social media, kung makapagmurat, makapagbanta sa buhay mo at kung kani-kanino, ganun-ganun lang. Nung magkaharap kayo kahapon, batahimik naman. Natakot yata sa iyo, General. Yun talaga ang marami po kasing epekto na pag wala sa lugar ang iyong tinitindigan at dinala ka na sa tamang forum, talagang kailangan magbait-baitan ka, otherwise lalo kang mamalasin dyan. Nadidismaya siya. Nung una siyang humiling na dapat imbestigahan ng NBI. Pero nang matanong ng mga media ang NBI director, parang hindi gaanong interesado. Kaya dismayado. Mabuti na lang at meron General Torre III na matapang, may pagmamahal at malasakit sa ating bansa. Kaya siya nag-file ng kaso against former President Duterte. Ayan. Narito na po si Police Major General Nicolas Torre III, ang director ng CIDG. General Torre, sir, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Sir Mike, good morning at good morning din sa inyong mga tagapakinig. Salamat po sa oras, pagtanggap ng ng aming tawag. Pero bagong lahat, congratulations muna dahil ikaw po ay sagradong Major General na. General, sir, congratulations. Maraming salamat, Sir Mike. Maraming salamat. Okay, at dahil dyan, ito yung ating gustong itanong sa inyo at mabuti lang po at kumilos kayo. Ang unang tanong, nadinig ko yung interview sa inyo kahapon ng media. Sabi mo, bilang Pilipino, bilang PNP, CIDD Director, yung inyong ipinail na kaso against former President Duterte, parang yun po yung inyong pinanghuhugutan. Tama ho ba? Yes po, yes po. Yun po talaga ang ating basihan. Wala pong nag-utos ng kahit sino para gawin ito, General? Pasintabi na? In-inform ko na lang ang aking mga boss na ito po ang aking gagawin. Sapagkat nandito naman ito sa, I believe that it is within the scope of my job description. Okay. So paki-clarify nga po ninyo sa ating mga nanonood sa buong Pilipinas, sa buong mundo, dahil live po tayo. General, ano po yung malalim at dahilan pinanghuhugutan ninyo kung bakit nyo ipinail ang kasong inciting to sedition? Well, inciting to sedition at saka unlawful utterances po ang ating ifinail sa kay Rodrigo Duterte sapagkat nakita natin ang elemento ng paglabag ng batas ay nandun sa mga sinabi niya sa kanyang mga ginawa. Kahapon na banggit niyo dun sa interview rin na para hindi magandang halimbawa na nakakadinig tayo ng parang simple lang ang patayan, simple lang ang ganitong mga salita na hindi maganda. Totoo yun, hindi maganda sa pandinig ng mga kabataan at ng mga kapwa natin Pilipino. Tama ba, General? Opo, kaya nga hindi tayo siseryosohin ng ibang mga bansa at ng iba pang mga tao kung ganyan na ganyan ang policy natin na para bang nag-normalize na lang sa atin ang violence at wala ng batas. Hindi po pwede yan. Okay, so anong ibig sabihin nito? Lahat na nagagawa ng katulad ng ginawa at sinasabi ni dating Pangulong Duterte, dapat ding makasuhan at maging warning, babala ito, na huwag nilang pamarisan ang mga ganyang mga statement. General. Alam niyo po, ang batas kasi, the law applies to all equally. Nasa kanila na po yan kung gusto pa rin nilang gawin ang mga bagay-bagay na yan na nakita naman nila na labag na nga sa batas. Sinasabi na nga nating labag sa batas yan. Hindi dapat ginagawa yan. Gawin pa rin nila. Wala pinakaiba sa ibang mga batas yan. Ang difference lang yan is that may mga seryoso, may mga mabibigat na mga violations at may mga magagaan din lang na mga violations. Tama lang po yun, kasuhan talaga itong si Digong para hindi na po pamarisa ng ating mga kababayan, lalo na po ng mga kabataan. Kasi po ang nangyari nung si Digong ang presidente, di ba, kapag siya nagbumura, minumura niya ang Santo Papa, minumura niya ang mga iba't ibang leader ng ibang bansa.
'Di ba? Tuwan-tuwa po ang mga kababayan natin. So parang na-spoiled si Digong. Akala niya tama yung ginagawa niya kahit na alam naman nating lahat na mali yun. So si Digong parang bata, 'di ba? Hindi natuto, ang nangyari na spoiled. So dapat lang pong kasuhan para po mabigyan ng leksyon. So saludo tayo kay General Torre sa kanyang paninindigan na yan. The best ka talaga, General Torre. Well, tama yan. Karapatan po ninyo at obligasyon din nyo bilang direktor ng CIDG na mag-file ng kaso. Kung di ako nagkakamali, parang nagkakasunod-sunod ang inyong ipinapile ng mga kaso. Dati mga vlogger, kung sino-sino, at iba pa dito sa inciting to sedition case. Ano po? So ito, bago na naman ito, ibig sabihin ito, kahit sino, kapag ka nagkamali, hindi kayo magdadalawang isip na kasuhan din ng kahit na sinong gagawa ng ganito, General. Opo, yan ang nangyayari kasi. Naging normal in the Duterte administration na kahit mali na, hahanapan na lang ng paraan at i-justify na lang para maging tama dahil yun ang popular. Hindi po pwede yun. Kasi pag ganun ho, paano naman pag ikaw naman ang nasa receiving end? Tama. Nangyari na sa kanya yan. Minura rin siya ng isang teacher. Pinahuli ka agad Mabilis pa sa alas 4, hinuli yung teacher at kinulong din. Humingi na lang ng tawad, public apology at sila pa ngayon ang magaling at dahil pinatawad nila yung tao. Ngayon naman, sila na ang nasa receiving end, kung ano-ano na mga sinasabi. Yung bang sinabing pagpatay at saka yung pagpasabog ng Senado, hindi ba pumapasok dyan yung anti-terror law? May tanong ko lang dyan, kasi mas matapang yung anti-terror law, kung hindi ako nagkakamali. Opo, pinag-aaralan natin yan, kaya nasa case build up tayo ng DC-20. Pero sa ngayon, ang final ko lang, simple lang, unlawful utterances. Yan ay magaan lang na kaso, marami naman siyang pera, magpiyansa na lang siya. Pero makakasuhan at makakasuhan ka pag ginawa mo ang mga bagay na yan. So handa kayo na harapin ito kung makakarating sa korte dahil nasa DOJ, papunta ng prosecution panel, kung mayroong probable cause, diretso ng korte yan. So willing kayo harapin ito hanggang sa huli, General. Oo naman, hindi naman tayo gaya nila na kinaumagahan. Pag maipit na, sasagutin na joke only. Hindi ho. Pinal ko ho ito, pinirmahan ko ito at iniligay ko rito ang aking professional career ko. Tama. At ang personal integrity ko rito ay nandyan sa pirma na yan na ibinigay ko sa DOJ. Hindi ho yan joke. Very serious po yan. Actually, bigyan ka lang ng feedback, General, mula nang pumutok ito kahapon sa social media, sa media. Naku, ang dami ho ng reaksyon at tingin ko majority ng mga Pilipino ang sumasaludo sa iyo, natutuwa sa galaw mo at sinusuportahan ka dahil ayaw na nila, pagod na silang makarinig ng mga pagpatay na para bang baliwala na lang samantalang napakahalaga ng buhay. Kaya pinaparating ko po sa inyo yan, marami po ang sumusuporta sa inyo, General Torre, sir. Maraming salamat po sa inyong suporta, sir. Talaga namang oras na para, bagong Pilipinas na Hindi na po pwedeng yung lahat na lang, dinadaan na lang sa biro-biro at pa-joke-joke at pagkatapos ang taong bayan naman nagsasuffer. Yun po ang style ni Digong, di ba? Kung maalala ninyo, doon po sa hakbang ng mautog sa Davao, yung kauna-unahan, sinabihan ni Digong ang ating Pangulong Bongbong Marcos na bangag daw. At sinabi niya, dek ang ating presidente. Sabi niya ganyan. Tapos, nung nagkaroon na siya ng press con, ang sabi niya, wala akong sinabing ganyan. Magalit sa akin si Marcos. Wala akong sinabing ganyan, maawa naman kayo sa akin, matanda na ako. Hindi ko lang matandaan yung eksaktong sinabi ni Digong pero parang ganon. Nagmaang-maangan. Siyempre, dapat po, di ba, bagong Pilipinas na at kailangan mabago na po ang estilo ng pamamahala. Dapat mabago na po ang kaisipan ng mga Pilipino. Hindi po solusyon ang mga mararahas na pagkilos para lamang po sa pag-unlad ng bayan o para mapababa ang presyo ng mga bilihin. Hindi po kailangan yan. Hindi kailangan magmura, hindi kailangan magbanta, hindi kailangan gumurgur, hindi kailangan po ng mga mararahas na pamamaraan. Ang kailangan po dito ay diplomasya at ang agarang solusyon at tamang solusyon na ibibigay sa tao. Hindi yung papapasukin ng pogo para kumita daw ang Pilipinas. Yun pala, tayo po ay naghirap lamang lalo sa pogo at nagkaroon pa tayo ng mayor na tsekwa at yung pogo hindi po nagbabayad ng tamang buwis.
Kahapon doon sa lakad mo sa DOJ, nakaharap din kayo nung unang kinasuhan mo. Sino ba yon? Si Captain Dado ba yon? Sino ba yung isa rin palamura? Ang mga aming pagbabantang ginagawa. Nakaharap kayo kahapon. Anong nangyari, General? Ayun, nagbabait-baitan po. At nagbigay ng counter affidavit niya. Nang binasa ko kahapon, dinesisyon ko na agad. Sinabi ko sa aking lawyer, huwag na tayong mag-submit ng reply affidavit para for resolution na kagad ang kaso. Kasi ako'y naniniwala na wala naman siyang naidepensa at wala naman siyang na-deny doon sa kanyang sinabi. Kaya tingnan natin kung ano sabihin ng piskal. At pag sinabi ng piskal, isampa nga sa kaso sa korte, naturalmente, lalabas ang warrant of arrest. Isi-serve ko po yung warrant of arrest personally. At sa observation po ng mga nakakita kahapon, nawala yung tapang ni Dado. Nung sa mga social media, kung makapagmurat, makapagbanta sa buhay mo at kung kani-kanino, ganun-ganun lang. Nung magkaharap kayo kahapon, batahimik naman. Natakot yata sa iyo, General. Yun talaga ang marami po kasing epekto na pag wala sa lugar ang iyong tinitindigan at dinala ka na sa tamang forum, talagang kailangan magbait-baitan ka, otherwise lalo kang mamalasin dyan. So isa lang po ibig sabihin yan, si Dadong Kumag ay walang bayad. Dadong Kumag, nasan ang tapang mo? Nasan yung mga pinagsasabi mo? Kapag nagbablog ka, pag nagla-live ka, tiklop ka pala kay General Torre. Kita mo, binasa ni General Torre yung counter affidavit mo. Hindi na siya gumawa ng panibagong affidavit. Alam mo kung bakit? Kasi basura yun. Basura yung ginawa mo. Pamunas lamang ng tumbong yung ginawa mong affidavit. Kala mo ka kung sino, kay tapang-tapang mo sa mga live mo. Nako, humanda ka kapag lumabas na ang warrant of arrest mo dahil si General Torre mismo ang maghahain yan sa'yo. Okay. At dahil dyan, General, alam ko napaka-busy po ninyo. Salamat muli sa inyong pagtanggap ng aming tawag. Pero nasa inyo po yung pagkakataon. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon para ho sa inyong gustong ipanawagan sa taong bayan dahil marami na kayong mga kasong ipinail laban doon sa mga pasaway. Turing natin pasaway. So, ano po ang mensahe ninyo sa inyong taga-suporta at mga bumibilib, humahanga at naghahayag ho ng pagsaludo sa inyo, General? Nasa inyo po yung pagkakataon. Maraming salamat, Sir Mike, sa pagkakataon na binigay niyo sa akin na maihayag ang ating mga saloobin dito sa Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police under sa pamumuno po ng ating butihing Chief PNP, si Romel Francisco D. Marbil, ang ating Director ng PNP. Sana po ay patuloy niyo kaming suportahan sa ating quest para patuloy na ma-maintain ang kaayusan ng ating bansa na for quite a while ay nag-normalize na ang mga hindi natural na mga gawain. Alam niyo, Sir Mike, gusto nating ibalik sa tamang direksyon ang ating bansa sapagkat tayo naniniwala na sa batas lamang ang dapat mag-temper nitong mga bagay-bagay, especially yung mga power na ibinibigay sa gobyerno at sa mga taong gobyerno. Sapagkat yung mga shortcut, yung mga extrajudicial activities, maganda lang yan habang hindi ka tinatamaan. At pag tinamaan ka na, doon mo maramdaman ang sakit, dapat pala batas ang manaig at hindi yung kung sino-sino lang na magdidesisyon na kinaumagahan ay wala accountability, and ang worst talaga sa lahat is sasabihin na joke only. Maraming salamat po, Sir Salamat Mike. po, salamat, General. Mabuhay po kayo. At sana ho ay magtagumpay kayo sa inyong mga galaw at yan po ay para sa bayan. Salamat po. Mga kaibigan, Salamat, sir. si Major General Nicolas Torre III, siya po ang Director ng Criminal Investigation Detective Group, CIDG Philippine National Police. Congratulations. Nako, napakarami po ang nanggigigil na naman ng mga DDEBs dito kay General Torre dahil po sa pinapakita niyang katapangan, paninindigan para po maisaayos ang ating bansa. Alam nyo, kapag talaga tama ginagawa mo, kapag talagang nilalabanan mo ang mga masasamang loob, nilalabanan mo ang mga masasamang tao, nilalabanan mo ang mga katiwalian at nilalabanan mo ang mga kumbaga mga perwisyo sa lipunan. Nako, talagang maraming magagalit sa iyo. Kaya sana po ay maproteksyonan ng ating Panginoon ang isang katulad ni General Torre dahil po kailangan niya po ng proteksyon dahil po sa dami ng taong nagagalit sa kanya ngayon dahil po sa kanyang pagiging matuwid na leader at pagiging matuwid po na CIDG chief, di ba? Kaya
pasensyahan, 'di ba? Pasensyahan na sa mga DDFs, wala eh. Akala nyo kasi ang isang General Torre ay basta-basta lang, parang kayang-kayang baliin ang kanyang paninindigan, 'di ba? Na ipakita niya na ang kanyang angking talino, tapang at diskarte at paninindigan noong pong panahon na hinahanap niya sa mga ilalim ng KOJC. Ito nga si Pastor Kibuloc na nambubulog gabi-gabi ng iba't ibang pastoral, at kapag po pinagsawaan niya na ipinapahiram pa daw po ito sa kanyang mga kaibigan. Di ba? Nakita na natin ang paninindigan diyan ni General Torre. Kaya nga po talagang napakaraming sumasaludo, napakaraming bumibilib dahil nga po sa pinamalas niya para maihatid sa kulungan ang isang manyakol. So, si General Torre po ay tingin ko ito ay napakaganda po ng magiging future nito sa PNP. Kung hindi man ito maging PNP chief, alam ko ay mas marami pa siyang magagawang mga achievement, mas marami pa siyang magagawa po na mga bagay na magiging kapakinabangan ng ating mga kababayan, nating mga Pilipino. Kapag naipakulong niya itong si Digong, naihatid niya ito sa kulungan, kapag itong si Dado ay naipakulong niya, nako sigurado ko, magiging matahimik po ang Pilipinas. Si Dado po ay isang larawan ng kaduwagan, larawan ng pagiging, alam niyo yung madadalang, mabunganga, pero kapag nakaharap na ang kanyang binubuli na si General Torre, etiklop. Etong si Dadong Kumag ay kumbaga maihahalin tulad natin sa isang latang walang laman. Maingay lang. Maingay lang pero walang laman ang utak, walang laman ang kalooban. Walang kwentang tao. Inutil. 'Di ba? Kung gaano siya kayabang sa kanyang mga vlog, kung gaano siya mambuska, mambuisit, magsasalita ng mga kayabangan, mga katapangan na pinapakita niya, lahat po 'yun ay pagbabalat kayo at for entertainment purposes lamang. So, booking na booking ka na, Dadong Kumag, Dadong Kupal, perwisyo ka sa Pilipino, kaya dapat maipakulong ka ni General Torre. Basura ka, basura ang pagkatao mo, Dado. At lahat ng sumusuporta kay Dado ay basura. Dahil ang mga basura, pag nagsama-sama, is Smoky Mountain na. Kayo, ikaw Dado, basura ka. Mga nanonood sa'yo, basura din. Di magsama-sama kayo mga mababahong basura. Mga diaper na nabubulok. Buti nga sa'yo, Dado. Tiklop ka kay General Torre. Dapat mabigyan ng leksyon ang mga katulad mo. Matandang, walang pinagkatandaan, umurong ang bayag, at isa kang matandang puro bunganga. Matapang pa yung mga chismosa sa kanto kay Dadong Bakulaw, Dadong Kumag, Dadong Kupal. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.